gusto ng Panginoon, alagaan mo at pagyamanin mo. Ang masamang tao, tamad. Ayaw ng Diyos ng tamad. Sabi ni Saint Paul, sino mang hindi gumagawa, hindi dapat kumakain. Ganyan tayo eh. Gusto mo masenso. Ayaw magsikap. Ang daming kabataan ngayon, ang gustong mag-vlog. Ano, easy money? Hindi lahat pwedeng mag-vlog. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng biyaya na ikasasama mo. Madali sa Diyos para bigyan ka ng biyaya. Pero ready ka na ba sa biyaya? Pagkaraan ng eleksyon, nito lang, nag-usap si Kapitan at ang misis niya. Ito'y matapos masigurado ni Kapitan na panalo na siya. Ang sabi ni Kapitan kay misis ay ganito, babe, dahil ngayong kapitan na ako, bakasyon tayo, buong pamilya. Hindi kumibo si misis, nakatingin lang sa kanya na parang malungkot ang mga mata. Kaya, ginawa ni Kapitan, hinawakan ang kamay ni misis at nagpatuloy sa mga sinasabi niya. Katulad ng pangako ko, pag naging kapitan ako, lilibutin natin ang buong mundo. Dito na nagsalita si Mrs. At ang sabi habang umiiyak, puro ka ganyan. Tapos, pondo ng barangay ang gagamitin mo. Kapitan, public officials, SK, joke lang. Pero kung may tinamaan, sabi nga ng kasabihan, bato-bato sa langit tamaan, mabukulan. Para magising sa katotohanan. Kasi naman, lahat tayo, for this matter, dapat alam natin ang pagkakaiba ng pag-aari natin at ng pinagkatiwala lang sa atin. Magkaiba yon, huwag nating pagsasamahin, huwag nating i-mekos-mekos, huwag nating i-mix-mix. Dahil ang sa atin, pwede nating gawin ano man ang gusto nating gawin. Pero hindi natin pwedeng gawin ano man ang ating gustong gawin sa ipinagkatiwala lang sa atin. Kaya nga naging issue intelligence funds na yan, kahit pa intelligence funds na yan. Dapat may idea tayo kung paano ginasta o ginagasta ka sapagkat yan ay pera ng bayan. Hindi ng kahit sino mang nasa katungkulan. Kaya nga, kahit po dito, yung mga binibigay po ninyo, audited yan. Recorded yan. Ang mga pari ninyo ay meron lang allowance. Hindi kami ang nagbibilang ng kolekta. Pinipirmahan lang namin kapag natali na. Diretso sa bangko. Wala kaming karapatang gastusin anuman ang ibigin namin. Dahil yan ay pera ng simbahan. Hindi namin. Okay? So dapat maliwanag sa atin yon. Hiwalay yon. Nevertheless, lalalim tayo. Ito naman, sa mas malalim na pagninilay, alam nyo ba, na kahit yung mga bagay na alam natin sa atin, sapagkat may patunay tayong sa atin, katawang ko to, ako yung kumikilos, wala nang iba. Anak ko yan, kasi dugo ko ang nananalaytay sa mga ugot niyan. May birth certificate ako niyan. Asawa ko yan, kinasal kami, may marriage contract kami. Pera ko yan, bank book ko yan, ari-arian ko yan, eto titulo ng... Kahit yung mga yan, sa mas malalim na pagninilay, hindi pa rin sa atin. Sapagkat anong sasabihin sa atin ng banal na kasulatan? Halimbawa, ang Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it. Lahat ng bagay sa mundo, pag-aari ng Diyos, pati na tayo. And that makes us not rightful owners of whatever we have. We are just stewards. Katiwala lang tayo pare-pareho. Dapat alam natin yan, ha? Kasi pumapasok ang problema kapag yung pinagkatiwala lamang sa atin, inangkin natin. Tulad ni Kapitan kanina sa kwento natin. At tulad ng ibang taong nag-iisip at nagsasabi, lupa ko yan. Ito titulo, pangalan ko yan. Ano kung gawin kong subdivision lahat ng palayan? Akin yan. Ako ang mayor dito. Kahit kalbuhin ko yung bundok na yan, kahit patagin ko pa yan, sira-sirain ko yung mga daan, sakop ko yan eh. No problem, I call the shots. Katawang ko ito eh. Kahit anong bisyo ko, ano ngayon sa'yo? Kahit patatuan ko to ng kung ano-anong karakter ng demonyo, katawang ko to. Kahit babuyin ko to, kahit makasiping ako ng kahit sino, katawang ko to. Anak ko ito, nasa sinapupunan ko. Kahit ilaglag ko, ano ngayon sa'yo? Ayan tayo eh. Kaya malaking kasalanan ang pumatay o magpakamatay sapagkat hindi sa iyo ang buhay. Tandaan
Tandaan natin yan. Lahat tayo katiwala, lahat ng meron tayo, pinagkatiwala lang sa atin. Dapat nating gamitin, hindi according sa gusto natin, kundi according sa gusto ng Diyos, kung paano natin ito gagamitin. Ano bang gusto ng Diyos? 2 basic things. Una, ingatan, pangalagaan. Huwag sisirain. Ikaw ba, may nanghiram ng t-shirt sa'yo. Ibinalik yung t-shirt mo, amoy himagsikan na, butas pa. Gagalit ka, di ba? Pinahiram mo ng sasakyan mo, yung kotse mo malinis, makinis. Nang ibalik sa'yo, ay nakaw, puro gas-gas. Hindi mo alam kung matutuwa ka kasi yung kotse mo, aba, walang ginawang mali. Puro tama, puro tama. Pinahiram mo ng bahay mo, binalik sa'yo. Dinatnan mo, puro basura yung bahay mo. May nasira pa. Ano magiging reaction mo? Kagalit ka. Ang gagalaiti ka. Kasi pinahiram mo lang, dapat naging katiwa-tiwala siya. Dapat inalagaan niya, dapat ibinalik sa iyo kung paano niya hiniram ito. Right? So yun yung una. Yun ang gusto ng Panginoon. Ingatan mo. Huwag mo sisirain. Hindi sa'yo yan. Akin yan. Ikalawa, hindi lang ingatan. Kulang yan. Pagyamanin din natin yan. Maganda kung ibabalik sa iyo yung t-shirt na hiniram sa iyo, as it was. Pero mas maganda kung, mabango na, plansyado pa. O kaya, sasabihin nung nanghiram sa iyo, Brad, binili kita ng isa pang t-shirt. Iba yon. Binalik yung kotse mo na car wash na, full tank pa. Sarap pahiramin ng mga taong ganon. Ibinalik yung susi ng bahay sa iyo, nang buksan mo yung bahay, mas malinis kaysa sa dati. Tapos, nasabi pa sa iyo ng hiram mong kumare, Mare, bago kami dumating, yung bumbilya pundido na, pinalitan ko. Diba? Hindi lang inalagaan, pinagyaman. Yun ang gusto ng Panginoon. Alagaan mo at pagyamanin mo. Yan ang maririnig natin sa ating mga pagbasa ngayon. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang pagiging produktibo ng isang babae. Ang isang babae sa kultura ng mga Hudyo, limitado. Konti lang ang oportunidad na binibigay sa kanya. Pero kahit babae lang siya, ano man ang konting meron siya, iningatan niya at pinagyaman pa niya kung ano yung oportunidad na meron siya. Kaya naitaguyod niya ang kanyang pamilya. Masipag siya, produktibo siya. Sa ating ebanghelyo, ganun din naman. Narinig natin, yung aliping binigyan ng 5,000, yung aliping binigyan ng 2,000, ang sipag, ipinangalakal nila yung binigay sa kanila, pinahalagahan nila, kaya tumubo eh. Kaya binigyan pa sila ng mas maraming biyaya eh. Masipag. Something o bagay na hindi ginawa nung pangatlong alipin. Tamad. Kaya ang sabi nung Panginoon, masama at tamad na alipin. Nakarinig tayo ng isang description ng masama, ang masamang tao, tamad. Ayaw ng Diyos ng tamad. Sabi ni St. Paul, sino mang hindi gumagawa, hindi dapat kumakain. Alam po ninyo, hindi naman nilikha ng Diyos all at once eh. Yung computer, wala pang computer. Hindi naman nilikha ng Diyos ang computer. Pero yung mga seeds, para makalikha tayo ng computer, kung magsisikap tayo, makakalikha tayo ng computer. So in effect, binigay na ng Diyos yung computer, yung mga seeds niyan. Pero dapat magsumikap ka. Naintindihan po ba ninyo? Yung tulong na ibibigay ng Diyos sa pamilya mo, hindi karaka-raka yung iba. Yung iba, seeds. Dapat alagaan mo, didiligan niya. Sabay kayo. Nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Hindi niya agad ibibigay sa'yo. Kaya kasalanan mo kung hindi mo alagaan yung mga seeds of blessings na ito. Kaya naggalit yung Panginoon dun sa pangatlong alipin. At ano ang hatol sa kanya? Kunin yung 1,000 sa kanya at ibigay sa iba. Sapagkat ang wala, kahit ang konting nasa kanya, kukunin pa. Parang hindi kayo nagtaka. Ulitin ko. Kunin ang 1,000 sa kanya. Ibigay sa iba. Sapagkat ang wala, kahit ang konting nasa kanya, kukunin pa. Di ba kayo nagtataka? Ako nagtataka na ako sa inyo, nakikinig pa kayo? Joke lang. Kala ko ba wala? Bakit may konti? Ang konti ba? Wala. Gulo, di ba? Can something be nothing? Even that something for you is just a little thing? No! That something, even for you, is just a little thing, is still something. Pero yun ang pagkakamali nung pangatlong alipin. Yung binigay sa kanya, inisip niya, konti lang ito. He regarded it as nothing. Wala ito kumpara dun sa 5,000 binigay. Dun sa 2,000 binigay, 1,000 lang. Kaunti.
Ang hindi niya naisip, lahat sila konti lang yung binigay. Tandaan ninyo, ano yung sabi ng Panginoon dun sa binigyan ng 5,000? Dahil naging tapat ka sa maliit na bagay. Kahit yung 5,000 na yun, maliit pa lang din yun. Kumpara sa marami pang ibibigay ng Panginoon. Kung pagsisikapan mo, aalagaan mo, pagyayamanin mo, yung 5,000, iba-iba tayo ng kakayanan. Lahat tayo may biyayang taglay. Pero dapat nating pagyamanin na alagaan para mas mag-multiply. Yung 2 alipin, hindi nila tiningnan na wala. Yung konti na meron sila, pinahalagahan nila, kaya dinevelop nila. Itong pangatlo, yung konti na meron siya, para sa kanya wala, parang ikaw. Sasabihan ka, pre, contribution tayo. Sabihin mo, pre, wala akong pere. Wala ka kahit 50 pesos? Kahit 20? Wala. Imposible. Pero ganun tayo. Yung kaunti natin, sinasabi nating wala. Hindi natin binibigyan ng halaga. Yun yung pagkakamali ng pangatlong alipin. Wala lang. Kaya hindi niya binigyan ng halaga. Kaya niya hindi dinevelop, hindi niya pinagyaman. Kaya yung dapat na ibibigay pa sa kanya ng Panginoon, hindi niya nakuha. At kahit yung konting ibinigay sa kanya, nawala pa. Dahil hindi niya binigyan ng halaga. Eh yung konti na yun, pagmumula ng maraming biyaya yun. Ganyan tayo eh. Gusto mo masenso. Ayaw magsikap. Ang daming kabataan ngayon, ang gustong mag-vlog. Anong easy money? Hindi lahat pwedeng mag-vlog. I mean, hindi yun ang talent. Marami. Isip ka, huwag kang kagaya sa iba. Hindi aasenso yung taong tamad at gusto ng shortcut. At hindi asenso yung taong hindi pinahalagahan ang kahit konti na meron siya, sapagkat yun ang simula ng maraming biyaya sana sa buhay niya. Kapag ako'y nagbe-bless ng isang negosyo, lalo na kapag ang negosyo ay simula lang, small business lang, ini-invite ko yung may-ari at ganun din yung mga nagtatrabaho. At ang isa sa mga sinasabi ko sa kanila bilang sermon ay ganito, sinisigurado ko sa inyo, hindi lang ito ang plano ng Diyos para sa inyo. May mga nakalinya pa siya. Mas magandang negosyo kung ito, pagbubumin niya ito. Kung hindi ka mag-boom sa negosyong ito, marami pang ibang negosyo. Basta, maging hands-on ka, maging masipag ka, maging patas ka, huwag kang makalilimot sa Kanya. Tuloy-tuloy mo ang pagsisikap mo. Hindi lang ito ang trabaho naghihintay sa inyo. Jumping board nyo lang ito. Kaya magsikap kayo, maging tapat kayo sa amo ninyo. Kahit hindi nyo trabaho, trabahuhin ninyo. Magkaroon kayo ng malasakit. Kasi the process, dinidevelop ninyo ang pagkatao ninyo. At yun ang titingnan ng Diyos. Yun ang bibigyan niya ng reward, ng asenso. Tandaan natin ha, nagtatrabaho tayo sa Diyos, hindi sa tao. Okay? Ang mga blessings at ang asenso, galing sa Diyos. Kapag ang asenso, gagawin mong dahil sa mga kamay mo, gagawa ka ng paraan, hindi ka lalaban ng pata sa asenso ka, madaling mawawala yan. Kahit yung mga nananalo sa loto, madaling mawala. Bakit? Hindi nabuo yung disiplina para humawak ng pera. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng biyaya na ikasasama mo. Madali sa Diyos para bigyan ka ng biyaya. Pero ready ka na ba sa biyaya? Hindi ka man mapansin o hindi ka man talaga pansinin ng boss mo. Pinapansin ka ng big boss natin. Gagawa siya ng paraan upang yung boss mo na walang pagpapahalaga sa ginagawa mo, kahit napaka-honest mo, kahit napaka-diligent mo, gagawa siya ng paraan para magkahiwalay kayo at i-introduce ka niya sa bagong boss na magpo-promote sa iyo upang ikaw din balang araw ay maging boss. Basta magsikap ka, siya nakakita. Hindi niya ibibigay kapag hindi ka pa ready. Ikaw ba, bibigyan mo yung anak mo ng kotse kahit mayamang-mayamang kayo? Dahil gusto lang niya? Bibigyan mo ba siya? Wag! 10 years old pa lang eh. Hintayin mo muna maging adult, pero wag lang din adult. Dapat nakapagdadrive, pero wag lang din adult na nakapagdadrive. Dapat alam mong may disiplina at hindi kaskasero. Diba? Ganun ang Diyos. Marami pang mga blessings in store for us. Wag mong kaingitan yung iba. Kung bless yung iba, walang dahilan para hindi ka mag-bless ng Diyos. Sapagkat pare-pareho natin siyang Ama. Pare-pareho tayong mga anak niya. Ikaw na mga magulang. Papayag ka ba na may anak ka na pag-iiwanan? Hindi. Ganun ang Diyos. Lalong-lalo na kung yung anak mo ay nagsisikap. Magkakaiba tayo. Hayaan mo sila. Basta ikaw, magsikap ka. Kung ano man ang meron ka ngayon, ingatan mo, pagyamanin mo. Ano ang pangako ng Diyos at hindi nagbibitaw ng salita ang Diyos na hindi niya tinutupad.
Kung mapagkakatiwalaan kita sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan kita sa lalong malaking bagay. Kaya ano man ang meron ka ngayon, ano man yan, huwag mong ismolin, huwag mong sabing wala yan, meron yan. At yan ang magiging simula ng mas maraming biyaya ng Diyos sa buhay mo at sa pamilya mo. Isipin mo, kung ang Diyos nilikha ang mundong ito mula sa kawalan, wala. Mas lalo siyang makalilikha ng mga bagay na dakila sa buhay mo mula sa meron. Kahit konti lang, kahit maliit lang, basta magsisikap ka. If it was very easy for Him to create the world out of nothing, it will be much easier for Him to do great things in your life out of something. Even if that something for you is just a little thing, because it is not nothing. Siya ang magbibigay ng asenso. Pero ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang negosyo, hindi lang trabaho, ha? Maraming paraan ng pag-asenso na ikapagkakapuri ng Diyos at ng ating kapwa-tao. Hindi lang sa negosyo, hindi lang sa trabaho. Let me end with this. Sa aming magkakapatid, 5 kaming magkakapatid na lalaki. Palagay ko, sa 5 magkakapatid na lalaki, si Kabakas, si Ariel. Pagdating sa pinansyal, so far, palagay ko, di naman siya hirap. Pero kukumpara sa aming 5, palagay ko, siya ang hindi pa masyadong nakapag-iipon financially. Kasi nakatutok siya sa kanyang pamilya. Nakasuporta siya sa kanyang asawa. Pagdating sa talino, intelligence, lalo na sa libro, ha? Academically, aminado naman yan eh. Yan ang huli. Pagdating sa medals, plaque, recognition, awards, siya din ang huli. Huli. Sabi nga ni Mama, pinag-kinder 2 ko pa yan eh. Parang kulang pa, dapat pala hanggang kinder 3. Pero alisin mo sa buhay namin si Ariel, hindi ako papayag. Malaki ang ilulungkot ng aming pamilya. Sapagkat sa aming lahat, the best siya sa pagpapasaya sa amin. May humor ako, pero ibang humor niya. Kita nyo na, mukha palang matatawa ka na eh. Tapos ilalaban ko pa yan bilang the best husband, the best father. Kitang-kita ko kung gaano niya kamahal ang kanyang asawa at ang mga anak nila. Uunahin talaga, literal, uunahin ang pamilya bago ang sarili niya. At nang ma-hospital ang aming ina, ang problema sino mag-aalaga? Puro kami lalaking magkakapatid. May mga hipag kami, very busy. Pero for some reasons, siya ang nag-volunteer. At ang ginawa niya kay Mama, parang yung dapat at pwedeng gawin ng isang babae. Yung ginawa niya kay Mama, hindi ko kaya. Magdadasal lang. Pero siya, natural, walang pandidire, ginawa ni Ariel. Kaya nga ito yung palagay ko, nakapagpalubag kahit papaano ng pakiramdam ni Mama at ni Papa. Kasi, siyempre, iba yung may anak ang babae. Kahit papaano, may sigurado na siyang mag-aalaga sa kanila. Si Ariel. Kaya, sa totoo lang, si Ariel ay hindi huli. Hindi siya napag-iiwanan. Baka nga sa maraming mas mahalagang bagay sa buhay. Kung ikukumpara sa amin, siya ang nasa unahan. Besides, ano bang isa sa pinaka-basic at isa sa pinaka-importanting pinagkatiwala sa atin ng Diyos? Our family. Yan talaga literal na pinagkatiwala. Kahit yung asawa mo, hindi ikaw ang pumili. Iba yung tibok ng puso mo sa Kanya. Hindi mo malaman, ba't yan ang inibig mo? Talagang ipinagkatiwala ng Diyos yan sa'yo. Hindi ka ang pumili ng anak mo, ng magulang mo. Literal talagang pinagkatiwala ng Diyos. Ito, magulang mo, ha? Igalang mo. Mga anak mo. Itaguyod mo. Alam ng Diyos na kaya mo. Kaya kung hindi mo kinakaya ngayon, nasa iyo ang problema. Pwede tayong magkulang o magkamali. And arguably, pwedeng hindi tayong pinakamagaling na pare, pinakamagaling na doktor, marami dyan. Pero sa iyong ina, kung talagang mabuti at marespeto kang talaga, the best kang anak para sa kanya. Kung sa iyong asawa, faithful ka, the best kang asawa para sa kanya. Kung sa iyong mga anak, napaka-responsable, the best dad ka, the best mom ka. Napakasimple niyan at alam ng Diyos na kaya mo yan. Kung hindi mo kaya, wala ka sa pamilyang yan. Kaya hindi ka pwedeng sumablay dyan. Hindi kinakailangan ng talino, ng yaman dyan. Kailangan mo lang magpakabuting tao. Kaya nga kahit sino sa atin,
pinag-aralan man o wala, mayaman man o mahirap, pwedeng ipagmalaki. Pwede tayong ipagmalaki ng ating pamilya at hindi mo maipagpapalit yun. Kahit na hindi ka makilala, mahalin ng buong mundo. Basta para sa pamilya mo, ikaw ang kanilang mundo. Yun ang pinakamahalaga. Mamamatay tayo hindi bilang engineer, doktor, pare. Mamamatay ka bilang ama, bilang anak, bilang kapatid, bilang asawa. Yun ang pinakamahalaga. Huwag mong pababayaan yun. Napaka-basic. No? Kaya nga masakit para sa isang asawa. Hindi ka na nga responsabling kabiyak niya, sinasaktan mo pa siya. Kaya nga masakit para sa isang magulang, hindi ka na nga nag-aaral ng mabuti, pinasasakit mo pa yung loob niya. Sa mga ganyan, pumunta kayo sa akin pagkatapos ng misa, picture tayo, pero iuntog ko ang mga ulo niyo sa pader. Basic! Hindi mo kinakailangan ng talino. Hindi mo kinakailangan ng pera. Pahis ka lang. Pahis ka lang. Laki na ng ambag mo. Kaya bawat isa sa atin, pwedeng ipagmalaki. Bawat isa sa atin, pag namatay tayo, pwede tayong ipagmalaki kung tayo lang ay magiging mabuti. Hindi mo masyadong naalala ang tao sa yaman, sa talino. Naalala mo ang tao naging mabuting asawa, naging mabuting magulang, naging mabuting kapatid, naging mabuting tao. May mayambag tayo eh. Kung hindi ka nag-aambag kahit sa basic na ang laki ng diferensya mo, dapat sa'yo, balik na lang sa sinapupunan ng nanay mo. Kapatid, lahat tayo may pagsisimulan, lahat tayo may kakayanan, at lahat tayo may asahan. Ang Diyos na mula sa konting tinapay at isda ay nagpakain ng libo-libo. Ang Diyos na mula sa iilang mangingisda lang, pinalaganap ang Kristyanismo sa buong mundo. Ang Diyos na nagsabing, kahit sinlaki lang ng butil ng mustasa ang pananampalataya mo, o pwede mong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka at ito'y susunod sa iyo. Kayang-kaya ng Diyos na gumawa ng milagro mula sa kahit konti o maliit na bagay sa buhay mo, sa tingin mo. Because our little will always be much in the hands of Christ. Magsikap ka lang, umayos ka lang, maging responsable, magpakabuti ka lang. Sabi ko sa'yo, malayo ang mararating at di ka makakalimutan ng tao. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang.